Nagsasagawa po ng press conference si DILG Secretary Marroja sa Camp Crame. Panoorin po natin ito. Sa kanyang anti-criminality efforts at saka sa anti-organized crime efforts ng PNP. May possibility, sir, that General Police Everything is a possibility, Maki. No? I'm not going to engage in speculation. These are all possibilities. We will always pursue what is good for the organization. What is good for the organization is to deliver anti-criminality actions and efforts para maaresto natin yung mga salarin, itong mga gumagawa ng pagbobomba ng mga inosenteng kababayan natin na sumasakay lang sa bus. At yun ang ating pagtutuunan ng pansin. Sir, meaning the chief, the suspended chief can still return at the end of the suspension? Well, as of now, he is suspended, preventively suspended. That is all that the Ombudsman has ordered. Sir, under preventive suspension, are you willing to take it as No. Preventive suspension is ibig sabihin nun ay hindi niya hindi niya ma-operationalize or hindi niya yung kanyang kapangyarihan ay suspended or hindi napapawalang bisa pansamantala, no? Yun ang ibig sabihin ng preventive suspension. So we will see whether vacating the office is necessary or not. Sir, with regards to the Papagusin, would there be changes in the security operations as General Police Officer? At the same time, task force Papagusin, who will The head of yung talagang nakatutok doon sa task force papal visit at kasama na rin yung sa APEC is the director for operations, Rick Marquez. He is over here and he will continue to be looking out after those matters. Yun. Tama. May authority, full powers as OIC, ang authority ni Deputy Director General Dindo Espina bilang OIC ng PNP. Ano ba yan? Ano man yung pinagod? The campus General Police was questioning whether you or the Samsung should be implementing the suspension. Clarify na po ba? Ano na po yung sinatap natin rule when it comes to that? Cecil, gusto mong balikan? Tapos na yun di ba? Na malinaw na tinanggap niya na suspendido siya at nandito na tayo na may OIC na nga. Ano sinagot yung OIC? Sinabi natin kita, sir. Yes. Yes, sir. Sir, can General Espina enter the contract that responding to yung pagtatalaga ng mga tao ayon sa kanyang powers at saka sa continuation of a chain of command ay pwede niyang gawin yon, no? As the time or as necessity increases. Yung ibig sabihin nung delineation of the powers to appoint has to do with appointing in permanent capacities. Pero halimbawa, may nangyari ngayon sa Lagindingan or konektado ito marahil sa peace and order ng Iligan, kung kinakailangan ay pwede niyang palitan, maglagay ng OIC sa Iligan kung yan ang pangangailangan ng sitwasyon. Ang ibig ko sabihin is that yung full powers na magpatuloy ang mandato ng PNP ay nasa kamay niya. Secretary, sabi ko sa Senate, bakit hindi gawing acting sa OIC? Si General Espina. Ano bang pagkakaiba ng OIC sa Well, yan ang dahilan kung bakit nandito ngayon ng NAPOLCOM. Pinapaaral natin yung legalidad. In any event, ang Pangulo ang magdidesisyon yan, magpapasya yan, at inaasahan na sa pagdating niya ay bibigyan tayo ng guidance ng Pangulo. Sir, ano yung mga priorities na ibinigay ng orders kay General Espina at balik sa Samson Authorities? Tulad nung nasabi ko, yung guidance na binigay natin ay unang-una pinarating natin sa kay Deputy Director General Espina na siyang OIC ng PNP, no?
na sa ngalan ng DILG at saka sa ngalan ng NAPOLCOM ay huwag siyang mabahala dahil siya ang OIC at huwag siyang magdadalawang isip, huwag siyang magdududa kung nasa kanya ang kapangyarihan na ipatupad ang mandato ng PNP, which is anti-criminality at tugunan itong mga tungkulin ng PNP. No? Kung kinakailangan na mag-reassign ng tao, or kung kinakailangan na mag-deploy ng resources dahil halimbawa may sakuna or dahil hinahabol natin itong mga salarin na ng bomba sa RTMI bus doon sa Kamindanawan, ay nasa kanya yung kapangyarihan na yon. No? Yan ang dahilan kung bakit nagpatawag tayo ng leadership meeting para malinaw sa lahat na patuloy, walang patid, walang duda dapat ang chain of command ng PNP. Secretary, nabanggit po kanina yung full power ng bilang OIC. Kasama rin po ba dito yung pagdedesisyon sa mga pondo, especially sa intelligence fund? Aaralin natin yan. Palagay ko merong doktrina ang PNP tungkol dyan. Sa ngayon, ay ang pinakamahalaga ay patuloy itong pagtatrabaho ng PNP sa kanyang mga tungkulin. At lilinawin natin, kung may tanong siya sa kahit anong bagay, kung sa intelligence fund o sa kung ano man, ay yan ang dahilan kung bakit nandito ang NAPOLCOM para linawin kung ano ang estado nitong mga kapangyarihan na ito. Well, as I said, this is a unique situation, kaya nagpatawag tayo ng leadership meeting para linawin ano itong mga responsibilities at obligations na ito nang sa ganun ay hindi mapapatid ang trabaho ng PNP. At ina-assure natin ng publiko na hindi nga matitigil at hindi mapapatid itong trabaho ng PNP sa pagtugon sa ating anti-criminality. Sir, are you going to fill up the 3 more higher positions? Well, definitely sa pag-retire ni Deputy Director General for Administration Phil Rojas, talagang dapat na i-fill up yan. Di ba? We are in this situation nga na merong vacancy at nagkaroon pa ng suspension, kaya dito muna bilang OIC si Deputy Director General Espina. They are all likewise suspended. The suspension order was likewise served on them. Automatic yan sa PNP. No? Automatic na kung ang leader or kung ang namumuno sa isang tanggapan, regional man or city or municipal, ay wala sa post or hindi maaaring tugunan ng kanyang tungkulin, yung automatic is kaya may DRDA, may DRDO, halimbawa sa regions, at ganun din sa bawat tanggapan ng PNP. So halimbawa, sa ating SAF, wala dito si Director Napeñas, kaya yung kanyang deputy, automatic, yan ang OIC ng tanggapan ng SAF. So, yan ang pinakamahalagang mensahe na gusto kong paratingin, na walang patid, walang putol ang chains of command, at may kakayahan at patuloy na gagawin ng PNP ang kanyang tungkulin na tugunan ang kanyang mandato, lalong-lalo na sa anti-criminality. Magsasalita si Escueta. Sana. Diba? Well, in due time, we will be filling them up. Kunin na lang natin sa I would expect so. I think so. Hindi naman kailangan mag-alsabalutan. I mean, di ba? Lumabas ang ombudsman's order Biyernes, I think, last week. Nagkaroon tayo ng bagyo, walang opisina nung Lunes, Martes sinerve, at smooth naman. Nandito tayo ngayon. At nagkaroon nga ng maraming mga balibalita na ano na nangyari sa chain of command, gagawin pa ba ng PNP yung kanyang tungkulin, and so on and so forth. Kaya nagpatawag tayo ng meeting ngayong umaga para ma-address lahat ito at para maparating sa ating mga kababayan. Pinakamahalaga na matatag ang PNP, secure yung chain of command. Ang OIC ay si Deputy Director General Espina, at inaasahan at ang obligasyon ng PNP ay sumunod dun sa chain of command na yon. Yeah. Yesterday, Yes. this attorney said na pinala nila
politically motivated. Ano lang po yung natatanggap So far, ang natatanggap pa lang nating reports are the technical CSI type information, yung report ng SOCO, no? Unfortunately, dito sa mga technical na ito, fingerprints, number of cases ng bullets, what type of bullets, anong angle, etc., they do not contain information about motive, no? Yung hinala na ano ba ang nasa likod nito. Ganun pa man, lahat ng anggulo ay inimbestigahan ngayon ng CIDG, and in fact, maganda ito dahil both CIDG and NBI are looking into the matter. So, ini-interview nila lahat ng mga witnesses, tinitingnan nila yung impormasyon na makakalap mula sa sasakyan, yung sa van, kahit pa nasunog yan, yung motor vehicle identification number ay naka-etch yan sa chassis, so hindi basta-bastang nabubura yan. So lahat ng impormasyon na makakalap natin, including the types of rounds that were used and any other eyewitness accounts, ay magagamit sa investigasyon. Well, it's possible that terrorism is involved. Itong particular bus company na ito has been the victim of extortion. Charles. Si Benji na lang. Ilang beses na nabomba itong 5 times, no? I think 4 times na naging biktima ito over the last 4 or 5 years. So tinitingnan din nating straight extortion, tinitingnan natin terrorism, tinitingnan natin extortion masquerading as terrorism. Lahat ito ay tinitingnan. Ang importante ay ayon sa we have 3 eyewitnesses na itinuro na isang specific na tao na siyang nakita nilang naglagay nitong gamit na ito sa bus, at na-file na nga ng kaso itong taong ito, at ngayon pinag-uusapan kung ano ang reward na ipapataw sa taong ito. Let me just check. I don't want to reveal it because it might impede the investigation. So I'll find out kung public document na nga yung kanilang pag-file ng kaso. Well, una, hindi ko tinatanggap na every week may bombing sa Mindanao, no? That's I would be happy to see the information upon which you base your question, no? There have been bombings in Mindanao. Cases have been filed, and each have been investigated. So, I mean, let's not draw conclusions based on erroneous assumptions, no? Kasama dapat lang sa checkpoints. Ang bilang nito, merong mga hold-upan sa mga taxi ay ang bawat isang hold-up, ang bawat isang insidente ng krimen ay hindi katanggap-tanggap, no? Ang masasabi ko lang ay ginagawa ng PNP ang kanyang tungkulin na kung saan naikalahati yung bilang ng robbery, theft, kasama na dyan yung pag-hold up, no, sa robbery tsaka sa theft, magmula more or less 1,000 incidents a week na ngayon ay nasa 525 per week, no? Hindi kami titigil sa aming pagsisikap na lalo pang bawasan itong bilang ng kriminalidad. Ganun din, may parallel effort sa paghuli nitong mga criminal syndicates na ito, dahil sila nga yung mga repeat offenders, at kung mahuli mo ang isang kabahagi ng criminal syndicate, then naiiwasan mo yung paggawa ng krimen 2-3 beses sa darating na panahon. We can ask NCRPO Director Mel Balmoria to respond particularly to that matter.
Yung instruction natin sa mga district directors saka station commanders, isinama na natin yung mga taxi. Dahil may mga incidents na involved na taxi drivers. Kaya ipaumanhin natin sa mga passengers, sa mga commuters pag na-checkpoint yung random checkpoint yung mga taxi natin. Gusto ko rin paalam yung nangyari sa Manila nung December 9 na yung taxi driver, saka may kasama siya na nagtago doon sa trunk na ninakawan yung dalawang babae na sold siya the following day. Kaya importante, we would like to remind yung mga passengers ng taxi, bago kayo sumakay ng taxi, i-text nyo yung taxi name, yung number, kasi maski nakuha po yung cellphone, may lead na tayo. Kasi yung nangyari sa Manila nga, hindi nga niya tinext, pero na-remember po niya yung plate number. So yun ang lead na huli natin yung driver at saka yung isang kasama po. Sir, pag-check po yung isang taxi, yung tingin ng mga bilisan. Bubuksan naman yun. Saka tatanungin natin yung passenger kung wala bang problema, saka yung driver, tapos pabuksan rin natin yung trunk ng sasakyan. Kasi may mga instances na doon sa trunk na sasakyan. Yan po ang bahagi ng press conference sa Camp Crame ni DILG Secretary Marrojas tungkol sa iba't ibang issue. Kasama rito ang pagkakasuspindi ni PNP Chief Director General Alan Purisima, ang ambush sa Lagandingan Airport, ang pambobomba sa Bukidnon at ang operation na Lambat Sibat ng PNP. Ngayon nga si Deputy Director General Leonardo Espina na ang pansamantalang pinuno ng PNP. Sinabi ni Rojas na nagpatawag siya ng leadership meeting para linawin yung issue ng pamumuno sa kapulisan. Bukod dito, sa suspension kasi ng pinakamataas na pinuno ng PNP ay naging may mga magre-retiro rin ng mga opisyal ng Philippine National Police at nagkasabay-sabay kaya't nagkaroon ng issue kung ano ba talaga yung patutunguhan ng pamumuno sa PNP at yan daw ang kanilang nilinaw sa naturang leadership meeting. Tiniyak umano ni DILG Secretary Rojas kay Espina na suportado nila ang kanyang pamumuno at secure ang chain of command ng PNP at hindi maaantalo o madiderail ang anti-criminality campaign ng kapulisan. Patuloy pa rin naman nung iniimbestigahan ang nangyari namang pang-aambush sa Lagandingan Airport pati na ang pambobomba sa Bukidnon. Bagamat hindi pa raw nila inaalis ang anggulo ng terorismo, ay kanila ring iniimbestigahan ang posibilidad na ito ay extortion dahil 4 na beses na naging biktima ng extortion ng naturang bus company bago nitong pang-5 insidente ng pambobomba. At tungkol naman sa sinasabing Operation Lambat Sibat, magiging kasama na raw ang mga taxi sa mga isa sa ilalim sa checkpoint ng kapulisan para matiyak na hindi mabiktima ng mga driver ang kanilang mga pasahero.